what's up mga kawasa? Today's video ay wala lang. Gagala-gala lang tayo, no? Wala naman tayong iba pang mapupuntahan sa ngayon. Grabe mga e-bike dito. Yan yung pinampapasada nila, no? So pwede ko palang gamitin yung e-bike ng nanay ko para pampasada dito, no? Grabe, sagana sa e-bike. Baka and wow yan. And wow lang sa kalam, guys. Oh, di ba? Yan, oh. Ganang-ganan yung e-bike ni inay, oh. Ay, hindi pala. Medyo mamahalin. Ay, ito, ganito siguro yun sa inay. Yan, oh. Ayan, ganyan. Ay, hindi. Mamahalin din. Eh di mas mahal yan kasi sa nanay ko 35,000 na yun eh. Eh di siguro nasa 50han yan, no? Ang mahal din. Para ka nang bumili ng isang version 2 na Honda Click. Ganun na ba yung presyo nun ngayon? Yung second hand. Tapos second hand din na MIUI 125 na bago-bago pa. Sa 50,000 eh maganda-ganda pa yung motor na makukuha mo dun. Sa 125 category lang yun, ah. Kaya sa mga 150cc ay syempre yung mga rider na 2010 model, yung carb type 2015 siguro, ewan ko, plus 9 na pero ang dami pa ding cars. Sarap lang bumiyahe ngayon, no? Kita mo yung panahon, no? Napaka-smooth, hindi siya ganong mainit pero hindi din siya ganon kakulimlim, tamang walang araw lang, no? Tapos ang pinangangamba ko sa pupuntahan kong yun, no? Kita nyo sa banda-banda yan, no? Maulap, so hindi naman maitim yung ulap pero minsan kasi taksil din yung ulap eh. Kita-kita mo na ang init-init tapos biglang dadagim tapos bubuhos na yung ulan, wala na. So kailangan ko nang mapa-change oil to. Kita nyo naman yung takbo ko, oh, 4,405 kasi yung set ko dito ay 2,000 kilometers kada change oil. 4,500 yung kailangan kong mahit bago ko i-change oil. Although pwede ko na i-change oil to ngayon kasi hindi naman masama kung mapaaga ka na change oil eh. Wala eh, tinatamad pa ako. Tinatamad pa ako lumabas. Ang sarap-sarap kaya sa bahay, nakahiga ka lang pa ML. Uy, ganda ng jeep, oh. Hindi ko alam kung ang tawag niya, kung jeep pa ba or bus na eh, o minibus eh. May huli kaya yan, yung mga may ingay na scrambler, no? Yan, no? Naka-pipe siya eh. Pag talaga love mo yung pagmumotor at gusto mong maporma sa daan at medyo astig-astig, no? Titiisin mo yung ano eh, yung sakit ng katawan. Syempre si scrambler eh, mabigat sa katawan yan. Tapos naka-muffler ka pa. O diba ang ingay, hulihin yan. Or depende na lang sa batas ng isang bayan. Tulad dito, hindi ka naman alam dito. May nakikita din naman ako ditong walang helmet. So baka naman hindi dito ka-implement yung naka-helmet. Tulad sa Candelaria dati, pero ngayon talagang may batas na sa Candelaria na dapat naka-helmet ka na. Yan ang sinasabi ko, uminit na nga. Ito minsan yung nakakatok sa daan eh, yung init, lilom, init, lilom. Tapos yung traffic, ay Diyos ko po, nakakapagod dyan. Pagka sobrang traffic talaga, pagka antay ko lang makalabas ako doon sa traffic, tapos wala, titigil na ako, magpapahinga. Tapos samahan na pa ng sobrang init. Ayun, doon na natapos ang career. Kala nyo ba madali magmotor? Mas mabilis ka nga lang makakapunta sa mga pupuntahan mo pag nakamotor ka eh. Sa mga gantong city driving ha. Pero kapag pala yun, syempre eh, mas masarap naman ang sasakyan. Oh guys, ito pala yung scrambler na naka-upright to. Ang ganda din pala oh. 250 250cc. Ano kayang brand nito? Hindi ko alam, oh. Pag sa Candelaria, huli na yung ganyang kaingay, oh. Pero hindi ko alam kung exempted ba sila dun sa 250cc na naka-muffler. Di ba yung mga big bike, eh maingay naman talaga yung tunog nila. Okay lang sa kanila kahit na maingay yung tunog nila, no? Pero ito, 250cc naka-muffler. Buti walang nanghuhuli dito ng mga ganyan, no? Scoopy! Face out na din yan yung motor na yan, eh. Sana hindi naman uulan dun, no? Gusto ko lang naman maggagala. Huwag naman sana ako ulanin kasi napakahirap pagka nakakapote tapos ambon-ambon lang. Para mababasa lang ng pawis yung ano, yung likod ko dun eh. Kasi guys, yung kapote ko eh nagpapawis yung katawan ko kapag suot ko yun. Kaya kailangan doon kapag sinusuot ko yun ay talagang malakas yung ulan. Pero pag ambon-ambon lang, eh wala, lugi ka. Baka magkaubo ka pa dun. O pneumonia ba yun? Kasi pawis sa pawis tapos papaspas ng hangin. Sarap lang gandang traffic na makikita mo yung iba't ibang uri ng motor, no? Yung iba may setup, yung iba stock lang. Tulad ng atin, stock lang tayo guys. Uy, sarap mamingwit sa ilog. Parang hindi ko makakain yung isda dyan. Hindi ko alam kung
Nag-go ba ako? Dito lang palagi ako nalilito kung pwede na ba akong dumiretso o hindi. Wala kasi stoplight tapos ang laki ng intersection. Eh may enforcer, di naman kumukumpas. Ito ang kagandahan sa nakamotor eh. Kapag kagantong city driving, pwede kang pasingit-singit na ganyan. Kaso nga lang sa kotse eh, mas komportable ka. Siyempre nakaupo ka lang with aircon. Umulan umaraw, wala kang problema eh. So ito, taste pogi ka talaga. Pero mabilis ka namang makakapunta. Kala ko gagamitin mong pampasok sa trabaho. Diba sa umaga, pasukan, yung tinatawag na rush hour. Ayan, patay ka. Pag nakakotse ka, lugi ka. Kasi hindi mo may sisigit-singit. Force fuel, babago to ah. Wala niya sa amin. Ang sikip-sikip sa syudad, hindi ako sanay ng ganito. Pero keren-keren yan, ikawasak. Ano yun, ulan ba yun? Usok. Akala ko na ulan dun. Palutuan, nagluluto. Ang kapal oh, ano kaya yun? Ay shit, lit-lit nung sinusunog pero ang kapal ng ano, ng usok. Dito tayo sa Gedli. Oh, tamo, ano to? Sniper ba to? O Gixxer, Suzuki Gixxer. Oh, ganda ng Gixxer. Oh, Gixxer nga. Ganda, lapad din ang gulong oh. 150 kaya to o 200cc. Ang ganda ng motor guys. Parang mas magandang ganyan. Wag. May motor pa tayo eh. Nag-a-adapt na naman ako na bago. Pero ang ganda ng Gixxer ha. Alam mo, gulong pa lang oh, panalo ka na oh. E-bike, ano e-bike? Parang gusto ko lang mag-e-bike. Wala pang rehistro every year yun. Wala pang change oil every 2,000. Charge ka lang ng charge. Kaso nga lang, madalas daw masira sa ganyan ay battery. Eh syempre, ikaw ba namang araw-araw gamitin eh, hindi ka ba malalas pag grabe, sobrang daming e-bike. Congrats sa nagnegosyo ng e-bike. Oh yan no, congrats sa inyong lahat. Successful ang inyong e-bike. Click na click sa masa. Paano ba naman eh, napakatipid namang gamitin yung e-bike. Charge ka lang ng charge, tapos makakapunta ka na sa trabaho mo, sa palengke o kung saan saan. Tapos pwede pa ipasada o diba yung katulad ng kanina the subdivision, panis na yung mga pedicab na manual na yan no? So siguro magpapalit na sila ng e-bike. At the same time, hindi na sila mahirapan pumadyak. Taas na pang convenient ang buhay. E-bike pa din. Kahit saan ka pumunta may e-bike. Bilahin ko kaya yung e-bike no, na makikita ko simula, one simula dito ha, dami. Siguro hanggang ano lang, hanggang 50 lang na e-bike. Kaya ba nauso yan? Nauso ata yung pandemic eh, yung e-bike na yan. Or bike lang. Kahit ako mag-e-bike na ako, pag trabaho ko sa malapit lang eh. O kaya pwede ka namang hindi mabilis pumunta sa yung pupuntahan, katulad ng palengke or bibili lang sa kanto. Mag-e-bike na ako, less hassle. Tsaka dito sa highway wala ka pang huli. Hindi ko sure ha, i-comment nyo nga sa baba kung may huli yung e-bike. O padalwa o, ito mga gandang e-bike o, parang sarap ibiyahe niya sa malayo. O ito malapit na e-bike o, tuwid pa lang, nakabangking na. Nakaganon. Parang e-bike nung nanay ko. Tabigi na din. Cable tie na nga lang naghahawak sa bubong nun eh. So ramdam ko talaga yung pag-slide ng belt niya. Ayo. Parang hindi agad siya umaangat no. I mean hindi naman siya delay. Alam ko din naman yung pakaramdam ng delay eh, yung slide. So siguro kailangan ko na nga ipalinis to. So wala pa naman kasi akong alam na shop dito eh. Trusted na shop ba? Kasi gusto ko kapag magkakalas ito trusted eh. E-bike pa rin. Kahit saan ka na pumunta ng saang sulok ng Pilipinas, may e-bike na. Ganun ang mga Pilipino, nag-i-improve. Dati bike, ngayon e-bike. E-bike. Nababaliw na ako sa electric bike eh. Paano bang tawag dun?
Fazio? Facho? Fazio. Grabe naman. Ang mahal kaya nun na 125cc. Nasa almost 90,000 mahigit ata yan. Tapos ang liit pa ng gulong, matagtag pa. So by the way, kanya-kanya trip yan. Kung trip mo yung medyo classic bike na modern, classic ba tawag sa ganyan? So ka-style siya nung ano eh. Kung wala kang pambili no mga Vespa, eh di pa sobrang mahal naman talaga nung Vespa. Eh pwede na yung Fazio. Pero that time nasa Japan ako, binubulok ko lang sa gilid. Legit yun. Yung Vespa mga nakatambak lang. At yun na nga ang aking kinakatakot. Medyo pumapatak-patak na. Ang ilit-ilit kanina eh. Bakit ka naman ganyan haring araw? Lagi mo na lang pinapakabog ang aking damdamin. O di ba, pabago-bago na panahon. Yan yung masama sa ating katawan eh. Init, lamig. Init, ulan yan, ganan. May pawis-pawis pa, tapos mauulanan ka. Nakapaw! Kaya doon nagagalit nanay ko sa tapos yung pawisan ka, tapos ililigo mo. Ay, parang huwag papakitahan nanay ko pagka ganun. Huwag mo sasabihin na pagod ka at pawisan kapag liligo ka. Nako, hindi ka na nakaligo, may sermong ka pa. Ay nako, uulan na nga guys. Uy, Honda oh, CBR 150. Ang ganda nun ha. So pinagtitigan ako na nasa likod ko. Naimik kasi mag-isa eh. Binaba ko yung aking visor para di nila makita yung aking mata. Nahihiya ako eh. Kaya trip na trip ko ang motovlogging. Kasi kahit hindi ka magpakita ng muka, eh ayos lang. Naka-helmet ka naman. Tapos yung camera mo nasa helmet. O di ba hindi ka naman makikita. Ba't ba ang tagal dito ang traffic dito? Kaya na pa ako imik ng imik. Umimik na ako ng imik nang hindi ako mainip sa traffic. Pero andyan pa rin. Ang tagal naman. Pag ako inabot pa ng ulan, ewan ko na lang. So yan mga kawasak, inabot ako na ako. Tingnan mo naman ang ating motor. Kakalinis ko lang kahapon. Binilhan ko pa ng special joy. Pero pinagdumi lang ngayon. Ano ba naman yan? Bakit ganyan? Kita mo ang hirap kaya linisin kapag matagal kang nagbiyahe sa gantong highway oh. Gantong semento at espalto. Kumakapit kasi yung espalto sa ating motor eh. Kaya yun yung mahirap tanggalin. Kailangan pa ng special na pantanggal doon para matanggal mo yun. Diba? Eh nakakainis naman kapag hindi mo tinanggal. Kulay puti yung ating motor, tapos kakapitan ng mga itim-itim. Di ba nakakainis? Kahit sabihin yung maarte ako, eh maarte naman talaga ako. Maaari nga lang, ayoko nang gamitin tong motor. Eh, hindi lang pwede. Eh, iniisip ko din eh, anong purpose dyan sa buhay ko kung di gamitin? Eh kung parte-arte ako eh, commute na lang ako. Eh di ba mas mahirap naman mag-commute. So ito yung kalaban talaga namin sa kada bibiyahe. Okay lang sa amin yung sobrang kainit eh. So kaya pa ng jacket yan. At saka hindi naman ganong karamdam kapag ka nananakbo ka yung sobrang init. Eh ngayon nga lang eh maulan. Ay yun talaga ang pinakakalaban naming mga motorista, aming mga riders. So yun mga kawasak ano, dito ko natatapusin ang aking vlog sa kadahilan ng ang lagi kong dahilan, ang pambansang dahilan ni Kawasak ay palabat na ang ating GoPro. Limit ko na lang yung charger eh. Sabi ko kasi dyan lang pupunta sa malapit. So lang, ride safe always and peace.